May lamat na nga ba ang koalisyon ng administrasyon? Yan ang isyong ibinabato ngayon sa Team Pinoy. Hindi raw kasi solid ang suporta ng NPC o ng Nationalist People's Coalition sa mga kandidato ng administrasyon. Pero ayon sa NPC, wala silang balak tumiwalag sa administrasyon. Live mula sa Cebu, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, tapos na ang pag-iikot ng Team Pinoy dito sa probinsya ng Cebu, ang probinsya na may pinakamaraming registered voters, 2.5 million voters yan. At dito na rin sila inabutan ng balita na sinabi ng isang leader ng NPC or Nationalist People's Coalition na hindi kayang suportahan ng lahat ng kandidato ng Team Pinoy. Umaasa yung mga kandidato ng LP na maayos pa ang gusot na ito sa pagitan ng NPC at ng LP. Sa ikalawang araw nila sa Cebu, hindi nakasama ng mga senatorial candidate ng Team Pinoy si Pangulong Aquino na pumunta na ng Iloilo. Sa Liloan, Cebu, presa ng mga kandidato sa pagkasenador na sina Bam Aquino, Risa Ontiveros, Jun Magsaysay, Coco Pimentel at Antonio Trillanes IV. Pagkatapos ito ay sa kilalang bilihan ng dried fish ang Tabuan na kahilubilo at nangampanya ang mga kandidatong sina Ontiveros, Magsaysay at Aquino. Ang Cebu ay may pinakamaraming registered voters sa bansa, 2.5 million. Happy. Kasi nakikita namin siya sa TV always at saka okay naman. For the first time nakakita ako ng politician. Excited din kami kasi nakita namin siya sa TV. Ngayon sa personal, yun pala. Kapansin-pansing wala ang kandidatong si Jambi Madrigal na nilalagnat umano ayon sa Liberal Party. Ang alam ko may fever siya kasi nung papasok pa lang, pinapayungan tapos her assistant whispered to me that she was actually feverish. Kahapon, sinabi ng COMELEC na iniimbestigahan nila si Madrigal dahil sa pa-contest ito sa Facebook na may premyong iPad. Sa tingin daw ng COMELEC, illegal campaigning na ito. Bukod sa pa-contest ni Madrigal, kinakaharap din ng Team Pinoy ang isyu ng umano'y lamat sa koalisyon, partikular sa pagitan ng LP at sa Nationalist People's Coalition o NPC. Kasama sa koalisyon ng Team Pinoy ang NPC. Ayon kay dating Pangasinan Congressman Mark Cojuangco, anak mismo ng founder ng NPC na si Dandim Cojuangco, hindi solid Team Pinoy ang nasa listahan niya para sa senador. Ang opinyon ko, bakit kailangan lahat manggaling sa LP yun? Meron namang kandidato dyan na sa aking opinyon, makakatulong kay Presidente sa tagumpay ng programa niya up to 2016. Sa Team Pinoy, tanging si Loren Legarda lamang ang miyembro ng NPC. NPC member din ng Independent Senatorial na si Edward Hagedorn, pati na si Congressman Jack Enrile na kandidato naman ng una. Matimbang din daw kay Cojuangco si Senador Chisa Escudero kahit pa kumalas na ito sa NPC noon pang eleksyon 2010 kasabay ng kanyang pag-atras sa pagtakbo sa pagka-presidente. Out of the 12 possible endorsements for Senator, 4 are already taken kasi 3 doon NPC. There's Hagedorn, Enrile, Loren, and then the 4th is a former NPC, si Chis Escudero. So out of the 12, 8 na lang ang natitira. Aminado si Cojuangco na nag-ugat sa lokal ang tampo nila sa LP. Sinampahan daw ng kasong murder ang kandidato ng NPC na si Pangasinan Governor Amado Espino at idinawit pa sa wedding, bagay na itinanggi ni Espino. Sa kabila nito, di raw titiwalag ang NPC sa Team Pinoy Coalition. Nilinaw din ng LP na nanatiling matatag ang samahan ng Team Pinoy. Let me just lay down a couple of facts. Number one, as a party, we are duty-bound to support our candidates nationwide, whatever position they run in. That's a fact and a responsibility. But number two, it's also a fact that, again, we are part of the coalition and we are a partner of the Liberal Party this coming election. So that's something that's also a reality. Given those two things, the party leadership will convene again to discuss this operational issue. Walang pagbabago, may commitment sila sa lahat ng mga kandidato ng Team Pinoy. We've been talking to the leaders of the NPC and we feel that they have come out clearly yesterday and today that there's no change in the relationship between the Liberal Party and the Nationalist People's Coalition. And for us, that is enough.
Kaya ayaw paapekto ng Team Pinoy slate sa isyong ito. Maraming mga areas na hindi na nagpalaban ng LP sa mga NPC or LDP or Akbayan or the other parties, no? At sa mga areas na yan, pag-ikot ng Team Pinoy, kasama namin yung mga kandidato ng koalisyon. So I would trust yung wisdom ng mga local members at yung kakayahan ng mga national leadership makinig at makahanap ng mutually acceptable at collectively successful or effective solution. I'm sure there will be some kind of compromise either way or both ways. Politics is the art of the compromise. Limited lang naman doon sa isang probinsya sa pagkakaalam ko. So I think kaya pa itong maayos. So sana po yung mga leaders po ng NPC na close din naman po kami sa kanila, pwede pa nilang buksan yung kanilang listahan na to accommodate more if not all of the Team Pinoy candidates. Bukas, tutuloy ng Iloilo ang Team Pinoy kasama muli ang Pangulong Aquino para sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya. Kanina natuloy ang pagbisita ng Pangulo sa Capiz sa kabila ng masungit na panahon. Isang dahilan ng kanyang pagpunta ang pag-endorso ng mga lokal na kandidato ng LP. Hindi naman naiwasang magpasaring ng Pangulo sa mga kalaban niya sa politika. Kung ano nang ingay ang ginagawa nila na wala namang pasiyan. Ang sabi ko na lang talaga totoo yung kasabihan na matunog ang lata kapag walang laman. Jessica, yung mga kandidato ng Team Pinoy na nanggaling dito sa Cebu ay pupunta na dyan sa Iloilo at bukas ay may schedule sila. 2 rallies yan, no? Sa hapon, sa Dumangas Gym at saka sa Pavia Cover Gym dyan sa Iloilo. Jessica? Okay, Joseph, basic question. Yung Liberal Party ba may expectation sa NPC na dapat 12-0 ang susuportahan ng NPC? I think when they entered into a coalition, that is a rational expectation, no? Kasi parang kaya ka nga nagme-merge ng pwersa para to deliver the more votes that are possible for both parties, no? At itong si Congressman Mark Cojuangco, ang sinasabi ng mga ilang kandidato na nakausap natin dito sa LP ng Team Pinoy, no, ay hindi naman daw siya. Ang sabi nitong si Senator Albert Jun Magsaysay, hindi naman siya yung NPC. So it's probably just his opinion. So yes, he's counting on he the leadership of the NPC to deliver. But he is the son of Danding Cojuangco na alam naman natin siya yung the biggest leader of the NPC. Correct. Hindi naman nila minemenos, no, na siya nga ang anak ng founder mismo ng NPC, pero umaasa kasi ang mga kandidato ng Team Pinoy, lalo na dun sa statement din naman ng NPC na committed sila doon sa alyansa nila with LP and the NPC. If at all daw, makaka-apekto siguro yung sentiments nitong si Congressman Cojuangco dun sa isang probinsya sa Pangasinan kung saan nagkakaroon ng gusot sa pagitan ng mga local best, no, ng LP at saka ng NPC. Yes, because he is a congressman of Pangasinan din, di ba? Correct. Okay. That's right, Jessica. So, titingnan kung... Should we even be asking them? Gayong alam naman ng tao na labo-labo talaga itong mga koalisyon, no? Both LP and UNA, di ba? Yung NPC sumanib sa Liberal Party, pero yung miyembro nila na si Jack Enrile, nandun sa UNA, and then may isa pa silang miyembro, itong si independent candidate Governor Hagedorn. Diba? O paano yun? Kanino ba ang loyalty mo? Partido ba muna o koalisyon? Diba? Correct. If we go by yung statement ng leadership ng NPC, it should be, no, sa LP because they are formally allied with LP. Pero yung nakikita natin na parang tumataya sa maraming manok, no, sa dalawang partido, talagang realidad ng politika sa Pilipinas. Yes, at kung magulo sa national level, paano pa kaya sa local level na yung daming partidong involved, lahat ng parties may kanya-kanyang manok sa local levels magkakakoalisyon pa. Naku po, it's so hard to imagine. In any case, maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.